Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Sa Maguindanao del Sur, personal man na pinagkatauan na mga medalya kana pumiyo kana First Armada kana Pilipinas na si General Romeo Brownell Jr. Ang medalya para man sa managkarulugada na soldados bilang pagbistos sa sendang sakripisyo, masiguro lang ang katrangkiluan na sinseguridad sa reyon. Iba pa na barata ngunyan na 8 minutos sa makalis ang alas 5 ni napag-roll out ka na tetanus sa diphtheria pertussis vaccines para sa vulnerable population. Pinaggapunan na duman sa syudad ka na Pasig. Normal lang nga pinaggapunan na roll out ka na tetanus sa diphtheria pertussis vaccines para man sa mga vulnerable population o mga pinakapiktadong populasyon duman sa syudad ka na Pasig. Sigun sa Pasig Local Government Unit ang napagtaonin na TDAP vaccine ang partikan mga lakdang para mapugulan. Ang napagawarakan nilang araw ka na pertussis sa sinibapan na vaccine na preventable diseases. Ana tidak pa vaccination ang nakatalaan na iras o kaya ibariwas sa mga bados na sa 28 sagod na 36 na bulan ng may pinagdadarang umboy. Kakampi mo Network News. Rindaan na pwede man na magpasiring sa mga health centers sa Sindan Barangay sina magdalanin ID bilang patutuo na sinda residente ka na Pasig. Ang mga akidad 5 sagod 10 anyos na nakistar sa barangay ang may mga na-irehistrong kaso ni na pertussis. Mientras tanto, palagos pa man ang house-to-house supplemental immunization activity as in catch-up routine immunization para sa iba pang mga bakuna na pinagdadala sa mga kaubenan na residente ka na syudad. Metropolitan na Manila Development Authority o MMDA masunod sa direktiba o kasuguan ni Presidente Marcos na igilid na muna ang pagpapasunod. Minamasalangkaw na multa sa illegal parking. Pinagapayag ka na Metropolitan na Manila Development Authority o MMDA na masunod din sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. na igilid na muna ang implementasyon kan masalangkaw na multa sa illegal na pag-parking. Base din sa Joint Traffic Circular Number 1 na pinagapaluwas kan na Metro Manila Council. Sa sarong payag sinabi kan MMDA na sangunyan na mantenido sa 1,000 pesos ang multa sa mga attended illegal parking mintas na 2,000 man sa mga unattended. Sigun pa man sa MMDA, kasarukan na presidente ang ngayon sa pagkatulod nindiya disiplina sa tinampo asin na pag-inkaminar sa lambang Pilipino na maging disiplinado sa larumkan bagong Pilipinas. Napagaraman na pinagkukontrakan na presidente ang propestong ilangkaw ang bulta sa illegal parking. Tinulita mas maray subot na taonan ng prioridad ang disiplina imbis na ang pagmumulta. Minutos sa makalisan oras na alas 5 ni napagkaga sa iba pang detalyas ka na situyan mga barata sa Lado National Paman Gilaray. Pagabali sa bedridden seniors sa sina PWD sa mga beneficiaryo kan purpose pinagtutulod ni Senadora Amy Marcos. Kakampi mo Network News.
Pinag-enkaminar ni Senadora Amy Marcosan, Department of Social Welfare and Development o DSWD na paiwason ang Pantawid na Pamilyang Pilipino program para maibas sa mga benepisaryo at mga bedridden senior citizens as in person with disabilities o PWDs. Sigon kay Senadora Amy Marcos, dapat na mag-opresir manin iba-ibang menu ang 4-piece para masakop ang mas kadakol na mga tios na benepisaryo. Gikan kaya kan taon 2007 kan mabilog ang programa ang limitado lang sa health vaccination as in education and 4-piece. Pinagaing kaminar pa man ni Senadora Amy Marcos ang DSWD na makipagtawangan sa iba pang government agencies sa non-government organization para makabilog din na practical na exit strategies para man sa 4-piece beneficiaries. Pinagapaliwanag pa man ka na Senadora na inian para sa kadakol ng mga Pilipino ang makakuha ka na 4-piece program. Para man na maging matriumpuan 4-piece ang dapat maging self-sufficient na pagdipas din panahon ang pamilyang benepisaryo kan programa. Kaya man na kinakaipuan ang komprehensibong evaluation kan 4-piece program. Minutos sa makalis ang oras na alas 5 ni na pagkagas sa Kakampi Mo Network News. Duman po sa minabunukas pasanakan sa na mga radyo sa liwatan sa muya pong pagpapaabot sa Indonin na Buenos Dias. Good morning, maray na aga. Maray na aga sa mga palantabay nato sa partido area. Siling man nag-aantabay sa Rinconada area sa pagikan DWEB Kamsur. Siling man na mga palantabay nato sa nagasin mga pag-drive na lugar na naantabayanan kita sa pagikan Kakampi Network News. Asin na ini sa pagiman kan BBS FM sa siyudad ni Naga. Sa iba pang detalyas ka na sa tuyan mga barata, balikan niya ito ang detalyas ka na sa tuyan mga barata sa lado nasyonal. Kakampi Mo Network News. DNR asin na sa rong fast food chain nagkasundo na pakusugon ang reforestation sa mangrove areas. Nagkasunduan na Department of Environment and Natural Resources o DNR asin na sa rong fast food chain para sa pagmamantener ka na kakadlanganan sa mga mangrove area. Kung asin madudukayan ang nabistado na fast food chain. Ang Memorandum of Understanding ang sarong panginot na inisyatiba sa lalong kan DNR Project Transform o kaya man Transdisciplinary Approach for Resilience and Environmental Sustainability. Ang partnership ang Pinagatutunod man na kadian sa rong science-based na risk assessment, mamantener ang sarong climate smart na pagpapadalagan kan mga inisyatiba kan komunidad. Sa pangataman na na pagpapadalagan kan mga mangrove areas. Mobeto man ka na Memorandum of Understanding makabilog din mga miyembro ng komunidad na may kapangyarihan na mapakaray ang buhay gikan sa mga adal na nanuundan sa rarom kan Memorandum of Understanding. Sa iba pang detalyas ka na tuyan mga barata standby mga pagiribas sa dugang na mga barata sa lado lokal. Sa iba pang detalyas ka na tuyan mga barata, balikan niya ito mga barata sa lado national paman Giraray, Deputy Speaker Frasco. Pinapabali sa 2025 budget ang pagpundo sa firefighting helicopters. Pinagaing kami na ni Deputy Speaker asin Cebu 5th District Representative Joke Frasco na maiba sa mga pupunduhan sa 2025 national budget on firefighting helicopters.
Sa iyang sa resolution number 1686 pinapabalik ini sa Bureau of Fire Protection na si DLG sa sendang 2025 National Expenditure Program. Kakampi mo Network News. Napagabakal ni na firefighting helicopters tanganing mas marikas na mga pagresponde sa mga kasulo. Labi-labi kayang kinakadit ka na kongresista sa inot na 2 bulan pa lang ka na 2024, minabot na sa 25% ang insidente na kasulo sa enterong nasyon. Pinagatonan na doon pa ka na kongresista na sa Rosanay na problema sa pagresponde sa kasuluurog na sa mga densely populated na residential area, iyo ang traffic congestion asin saradit na mga tinampo. Kaya man nagtatubod si Frasco naman sa may gintultul asin marikas ang pagresponde ka na Bureau of Fire Protection sa kasulukong ma-upgrade ang sendan mga kagamitan. Parti man na subot ang napagbakal ni na firefighting helicopters kan Bureau of Fire Protection sa sendang modernization program. Di 19 minutos na makalisan oras na alas 5 ni na pagkaaga. Sa iba pang detalyas ka na suyan mga barata sa lado nasyonal lapaman giraray, mas maiwas na pag-iimbestiga sa nangyaring kasulo. Sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 Parking Area, pinag-proponer ni Senador Grace Poe. Pinagapayag ni Senate Committee on Public Service Chairperson Senador Grace Poe na dapat na paiwasan ang pag-iimbestigar mapalapit sa nangyaring kasulo sa NAIA Terminal 3 Parking Area. Sigon nga kipo apera sa pag-aram kan tunay na rason kan kasulo kinakaipuan man na i-evaluate ang naging rikas kan pagresponde sa kasulo. Dapat man nasubot na maraman ko na anong aspeto pa mapapakaresin mapaparikas ang pag-aksyon sa mga arog kaining insidente sa mga maabot na panahon. Kakampi mo Network News. Napa-review pa man ka na senador kung may bastante na mga kagamitan arog ka na fire extinguisher para man sa mga first responder asin na bastante na karaman asin na training ang mga tawan kan aeroporto sa pagresponde sa mga emergency situation. Kasumpay pa man kani sinabi ni Puna alaton mo na nindang matapos ang investigasyon kana NAIA management mapadapit sa nangyari. Kaya man na sila maagad din na report asin na gikan digdian madesisyon kung kinakaipuan pang posisyon sa Senado ang nangyari bilang parte kan sendang oversight function. Pang bareta ko niyan sa lado nasyonal Filipino seafarers sa pinagpapangalad na maggabiyahe sa mga passengers na cruise ships na maagi sa Red Sea na Gulf of Aden duman o sigun man sa Department of Migrant Workers. Pinagpapangalad na ka na Department of Migrant Workers o DMW ang pagpapadarasin na pagbiyahe ng mga Pilipinong seafarers sa mga passengers na cruise ship na maagi sa Red Sea asin na Gulf of Aden. Kini kasunod man ka na pinagapaluwas na orden kan Departamento numero 2 kan DNW na pinagapaluwas ka na sudma. Ginibo ang kasuguan matapos ang pag-imbenda kan International Transport Workers Federation asin International Bargaining Forum na kunsain. Kaibanan sa listahan ka na high-risk areas asin war-like zones ang mga naunang bitan ng lugar. Nakapalaman man sa Department Order number 2 na kinakaipuan na magpirma sa affirmation letter as in licensed manning agency na nagpapatutuo na ini mabiyahe sa Red Sea o kaya sa Gulf of Aden.
Panaduwa kinakaipuan man subot na magapirman mga Pilipinong seafarer na crew member kan barko tanganing mapatunayan na aram nindang na daib maagi ansidan barko sa naon ng bitanan mga lugar. Ini kinakaipuan man i-upload sa DMW Online Processing System for Sea-Based na pinagapirman ka na sindang manning agency. Sigon pa man sa DMW. Kakampi mo Network News. Gobeto ka na sinambit na malakdang na siguroon ang kaligtasan asin proteksyon kan mga Pilipinong mga biyero kay man seafarer. Oras siya tungo niya na 23 minutos sa makali sa alas 5 din na pagkaaga sa Kakampi Network News. Sa iba pang detalyas ka na mga bareta sa lado nasyonal paman na giraray. Senador Mark Villar ikinaugma ang pagkumpleto kan C5 Quirino flyover. Dahil na nagauntok kasi na naging formal sa Senador Mark Villar na matapos na magpiling inin labi-labing kaugmahan. Matapos ng opisyal na binukasan ang C5 Quirino flyover sa siyudad kan Las Piñas. Ang nasampitan ng tulay ang proyekto kan na panahon kan Sekretaryo pa si Villar kan Departamento kan Obras Publikas asin Highways o DPWH. Sigun sa Senador nagalawom siya na mapapatan kan sinambit ng tulay ang trapiko sa siyudad. Siguro man kayo na dahil ang nasabit ng flyover ang buhuring proyekto sa Las Piñas, sinulit ang kadakol paman subot ang nagkalinyadang tinampo tulay asin establishmentong gigibuhon sa sinambit ng siyudad. Kasabay man kani pinagapasalamatan man ni Villar na DPWH dati niyang mga kairibanan sa padagos-dagos na suporta daw may pasya sa sinambit ng ahensya. Oras na tungo niya na 25 minutos sa makali sa alas 5 ni na pagkaaga sa ibapan na barata sa lado nasyonal. DSWD program sa nilinaw na suway sa politika asin may sinusunod na mga reglamento. Kakampi mo Network News. Siguro ka na Department of Social Welfare and Development o DSWD nagabos na programa asin serbisyo kanain sa nataunin o naitataunin tultul sa publiko. Sigon kay DSWD Assistant Secretary for Disaster Response Management Group Irene Dumlao, kung igwaman na subot ng politika o local officials na nag-attender sa DSWD activities iniam bilang salong respeto asin oversight function ninda bilang legislators alagad ang ahensya pamanggiraray ang overall implementor. Nasabit na napayag ang kasumpay man sa ginibo na Senate hearing kanal daw nin Martes na konsen. Pinaga-question na nagkapira nga DSW officials kasumpay man sa subot na selective and delayed the payout activities sa irarom kan assistance to individuals in crisis situation o AX program. Sabi pa man ni Assistant Secretary Dumlao, nakipag-koordinate naman ang gabos ka na DSWD Regional Director sa mga concerned local government unit sa implementasyon ka na Social Protection Program araw kan cash aid payout activities kan AX. Pinaga siguro man ni Assistant Secretary Dumlao na mayong delayed payout. Verarom ka na ECT program kung ang LGU ang nagdeklara ng state of calamity digdi naglalaog ang tabang kan DSWD tanganing makapag-distribute ng mga additional relief assistance.
Mabelta mga tugang nasruyan mga pagbabareta sa Kakampi Network News. Lagad uya mo na nagkapirang Bagirumdum. Gawa ka Marinesur. Mientras na mga establishmento komersyal sarado na kung saan paglugaring kan mga biktimang si Daryl Fernandez Sabater. 43 anyos sa mayagum sarong negosyante at may sarili kantara exchange foreign exchange services. Asin residente kan barangay Bagong Bayan Pequeño Gawa ka Marinesur. Aluna o Jamara Valencia 48 anyos sa si Parada sarong negosyante asin may sarili kana aluna in Kim Store asin residente kan barangay San Juan Evangelista Gawa ka Marinesur. Siringman na Gel de la Pente asin 352 anyos sa mayagum na negosyante may sarili kana asin Store asin residente kan na barangay San Juan Evangelista Gawa ka Marinesur. Nagaluluwas sa inisyal na investigasyon kan na Philippine National Police ng mga dinamibistong mga suspitsado ang nakalahog asin nakaluwas sa nanambitan ng mga establishmento komersyal sabay kan paggraot kan na bintuan kan na kada tindahan asin mentas na nasa loob na kan establishmento komersyal. Pinagalalay kan mga ini ang mga importanteng mga kagamitan. Arog ka na mga minasunod na alahas na kantidad 36,610 pesos. Kasama ni na 10,000 de pesos sa nanakwa sa Bolt Kantara Exchange alagad o sa paagiman kang pag-distrungkar kan Bolt. Kasama ni na kantidad 1,400 pesos. Kakampi Mo Network News. Na nakuha man sa tindahan na pagsasaliri ni Alona o kaya man nakuha sa Alona and Kim Store. Si Garillo na may kantidad 30,000 pesos na kung sa inalalay gikan man sa Asitri Store. Ang mga personalis ka na Gawa Municipal Police Station para Guzman sa sendang investigasyon. Mientras tanto sa Banuan ka na Buhi ka Marinesur sarong pinagbibisto na rank number 10 Municipal Most Wanted Person. Ang naaristar kan mga miyembro ka na Philippine National Police sa Banuan ka na Buhi ka Marinesur sa pinagkondukta na Manhunt Charlie Operation. Susog sa report ka na Buhi Municipal Police Station alas 11 na pagkagagasod mga Abril 24 taon 2024 sa Zona 6 sa Barangay San Pedro, Buhi ka Marinesur. Ana pinagasaron mga personalis kang Regional Highway Patrol Unit 5 bilang lead unit asin na Buhi Municipal Police Station. Pinagaristar ang akusadong si Joprimel Talangan y Agnes 33 anyos may live-in partner asin residente kan Zona 6 Barangay San Pedro, Buhi ka Marinesur. Ang nasambit na akusadong pinagaristar sa pagiman ka na kapusugan kan mandamiento de aresto para sa paglapas sa New Anti-Carnapping Act of 2016 o kaya man na Republic Act 10883 seraro man kan sarong kaso kriminal. Na kung sa inigwa man ang pinag-rekomendar na piyansahan korte na 300,000 pesos para man sa temporaryong pagkalibri ka na sinambit ng akusado. Ana akusado sa kasong carnapping ang sangunyan paragos na nalalanghob sa lock-up cell kan Buhi Municipal Police Station. Mientras tanto sa Banuan ka ng Guard Citurena ka Marinesur. Saruman na persona pinag-aprender ka na mga miyembro ka na Philippine National Police duman inuli man sa kasong homicide o kaya man panggagadan. Kakampi Mo Network News.
Usog sa report ka na guards doon na Municipal Police Station alas 9:30 ni na pagkabanggikan subanggi sa Suna 5 Barangay Sumaoy, guards sa tuloy na Camarines Sur. Ang tracker team kan guards sa tuloy na Municipal Police Station pinag-aristar ang akusado na si Josephine Orgaya A. Cortel, 33 anyos sa Daraga. Na sina residente ka na Suna 5 Barangay Sumaoy, guards sa tuloy na Camarines Sur. Kini sa pagiman kan Elias sa warrant o baresa para man sa kasong homicide, sirarom kan sarong kaso kriminal. Nakonsahin ni Guaman na pinag-rekomendar na piyansang korte na 40,000 pesos para man sa temporaryong pagkakalibre kan akusado. Ang akusado ang pinagpaliwanagan man kan na sa mga diretsos konstitusyonal asin sa ngunyan, napadagos na yaon sa kustodiya kan guard sa Turena Municipal Police Station. Mientras tanto sa Banuan ka na si Pukota Camarines Sur sa luma na personaan na nataraka matapos man na arestanon. Dinuli man sa kasong homicide o kaya man panggaganan. Kasod mga alas 7:40 na pagkabanggi, Abril 24 sa Barangay Taisan na si Pukota Camarines Sur. Ang tracker team ka na si Pukota Municipal Police Station pinag-aristar ang akusado na si Jobert Israel de la Cruz, 19 anyos sa soltero. Asina residente ka na Barangay Taisan na si Pukota Camarines Sur, inisa pagiman kan bandambiento de aresto para sa krimen na homicide. Terarom ka na sa rong kaso kriminal na kung sa inigwa man na pinag-rekomendar na piyansa ang korte na 120,000 pesos para sa temporaryong libertad kan akusado. Ang akusado ang pinagpaliwanagan man kan sa mga diretso sa konstitusyonal asin sa ngunyan, yaon sa pagangataman ka na si Pukot Municipal Police Station. Mientras tanto sa Banuan ka na tinambak Camarines Sur. Madagos pa man na nakakulong sa detention facility kan na tinambak ka Municipal Police Station. Kakampi mo Network News. Ang tracker team ka na tinambak ka Municipal Police Station pinag-aristar na akusadong si Anthony Ayoro Albanyel, 19 anyos sa soltero, asin residente kan Barangay Kawainan na tinambak Camarines Sur. Kini sa pagiman ka na bench warrant of arrest para sa krimen na theft o kaya man serarom ka na revised penal code na pinag-amendaran ka Republic 10951. Ang natin pag-aparecer sa pinagtalaan na hearing, asin ini ang pinagpapapiyansa ng 10,000 pesos. Oras nga tungo niya na 45 minutos sa makalis, ang oras na alas 5 ni na pagkaaga. Sa iba pang detalyes ka na sa tuyan mga barata, balikan niya ito mga barata sa lado nasyonal. Neutralisasyon kan top BIFF leader at sinunsi pang terorista pinag-umaw ni Secretary Galvez. Pinag-umaw ni Presidential Peace Advisor Secretary Carlito Galvez Jr. ang persarbada kan na Pilipinas, partikular ang 6th Infantry Division sa pamamayo ni Major General Alex Rillera sa neutralisasyon kan top leader kan Bangsamoro Islamic Freedom Fighter of BIFF na si Muhyiddin Alimuddin. Kaibanan na 11 pang iba sa nangyaring enkwentro sa Maguindanao del Sur kanal daw ni Lunes. Sa sarong payag sinabi ni Secretary Galvez na matrayong na operasyon kan militar ang testamento kan sa indang profesionalismo isog asin paninindugan sa pagkataon ni na proteksyon sa mga namamanuan para sa katrangkiluan asin seguridad sa riyon. Pinagabisto man ni Galvez ang importanteng papel na
ginagampanan kan liderato kan na Moro Islamic Liberation Front o MILF asin sa indang mga commanders sa matriumpo na operasyon. Kakampi mo Network News. Sigon pa man sa sekretaryo na kooperasyon kang MILF ang patunay kan sindang ubeto na tabangan ang gobyerno sa pangharaluyan na katrangkiluan sa bangsa Moro. Pinaging kami paman ka na sekretaryo ang mga natatada pambiyano kan BIFF na bayaan na ang armadong pakikipaglaban asin na magbalik ka loob sa gobyerno. Oras siya tungo niyan na 48 minutos sa makalis ang alas 5 ni na pagkaaga sa iba pang detalyes ka na sa tuyan mga bareta. Bareta sa lado nasyonal na pakamanggaray pagdala nin air traffic na pinagtawanan na atensyon ni Transport Secretary Bautista. Nag-attender si Transportation Secretary Jaime Bautista bilang keynote speaker sa ikatulong European Union Aviation Safety Agency Forum na pinanginutan ka na Civil Aviation Authority o CAAP. Sa payag ka na sekretary pinagtalan doon kani ang importansya kan sustainable as in safe air travel sa ibong ka na padagos na pagdala kan air traffic. Base sa datos ka na sekretaryo na gikan sa International Air Transport Association, ang total air traffic kan nakalis na taon 2023. Ang lubinang kaw sa 36.9 kumpara kan taon 2022. Dugang nga pa dyan na puminakulman ang global air traffic sa 94.1%, halos dubli antes ang pandemya. Sigon pa man kay Bautista ang enhanced cooperation sa pagultanan kan Civil Aviation Regulatory Agency sa Europa sin Southeast Asia na posible na magresulta man sa improved aviation safety and environmental sustainability. Mientras na pinakusugman ang resilience kontra man sa mga problema sa reyon. Ang sinambit na forum ang nakasentro sa Safe and Sustainable Connectivity in Southeast Asia na nagtatauman na doon sa importansya kang air transport connectivity as in regional integration para sa tultul na pagbiyahe. Kakampi mo Network News. 50 minutos sa makalis ang alas 5 ni na pagkaaga sa iba pang detalyes ka na sa tuyan mga barata. Balikan niya ito na detalyes ka na sa tuyan mga barata sa lado national mga generation company dapat na manimbagan sa mga namamatayan na unscheduled power outage sa sigun kay Senadora Chis Escudero. Minagapagiramdom ni Senador Chis Escudero ang Department of Energy o DOE asin ang Energy Regulatory Commission na dapat sindan magpasunod din mas sa higot na oversight sa mga power generation companies o GenCos para siguruhon ang pagsunod kan mga inin sa sendang scheduled outage. Pero digdi sinabi man ni Escudero na dapat na obligaron ang mga GenCos na magkataunin paliwanag kasi na sendan mga rason para sa sendang mga unplanned outages. Pinagataon doon kan senador na mga kanigo na mga paglatag nin accountability measures para masimbagan ng anuman na dai rasonableng pagkaura nin kuryente na pwedeng na magresulta sa kapabayaan o kaya man na incompetence. Pinagatanan doon pagkan senador na dahil magagarantiya kan anuman na ancillary o kaya standby power ang pagkakaiguan ng bastante na supply ng kuryente kung magpapadagos ang biglaan o dahil naka-schedule na outages na ini. Inot naman na pinagabugta ka National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang Luzon Grid sa red as in yellow alert status. Mientras na ang Visayas Grid man ang pinagapasahirarom sa yellow alert status kan nagtalikod na aldaw matapos na magpalya ang 42 na power plants.
52 minutos sa makalis ang oras na alas 5 din na pag-aga sa Kakampi Network News. Sa iba pang detalyas ka nasbuyan mga barata sa Senado National Pamangara, Department of Migrant Workers pinapa-investigaran na ang pangyayari sa pagkagadan kaduang OFW sa kasagsagan kan paguran asin pagba sa United Arab Emirates. Kakampi mo Network News. Binisita ni Department of Migrant Workers DMW Officer in Charge sa Hans Leo Kakdak ang amaasin tugang kan overseas sa Filipino worker na si Jenny Gamboa sa Bacolor, Pampanga. Kinitagaling ipaabot na suportasin siguruhon ang tabang kan gobyerno sa mga nabayaan na pamilya. Si Gamboa sa tulong ang kumpirmadong binawian in buhay sa kasagsagan kanapaguran asin napagba duman sa United Arab Emirates kanakalis na simana. Sigon paman ki migrant workers sa OIC Hans Leo Kakdak, iniimbestigaran na kanasidang abogado sa UAE ang pangyayari sa pagagada ni Gamboa sin ipapang OFW na si Marjorie Saking. Duda kaya na pamilya ka na duwang OFW sa initial report na ninuli subot sa suffocation sa laog ni na shuttle bus kan ka sagsagan kan pagba asin paguran sa UAE. Ang rason ka na pagkagadan ka na mga ini. Sangon niya nakikipag-coordinate naman ng Department of Migrant Workers sa mga otoridad sa United Arab Emirates na nga maparikas ang investigasyon asin makakuha ng death certificate asin forensic report. Target man kadaing sa na maipulis sa Pilipinas ang mga bangkay kan tulong nga binarawian na buhay ng mga OFWs ngunyan na simana. Liderato ka na Senado nagapayag nin pagkikidumamay sa pagtalikod sa kinaban ni dating Senador Rene Sagisag. Nakisumaro ang mga senador sa mundo sa pagtalikod sa kinaban ni dating Senador Rene Sagisag. Pinagaladawan ni Senate President Juan Miguel Zubiri si Sagisag bilang man of the true honor, dignity, and integrity. Pwede man nasubot na sarong termino lang ininagservis sa Senado, alagadan sa iyang intirong buhay man ang pinagtagama kini sa paggatulod ni Justisya asin pagiging patas para sa lambang Pilipino. Partikular na sa pagikan mga inisyatibong Arogan Free Legal Assistance Group. Bilang nga dating senador kaibanan man subot sa mga lay na naging co-author si Sagisag ang lay na nagpapasunod kan highest standard sa pag-serbisyo publiko Arogan Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees o Republic Act 6713 o ang Ombudsman Act of 1989 o Republic Act 6770. Kakampi mo Network News. Mientras tanto, pinagirasman ni Senate President Pro Tempore Loren Ligarda na pero sa pagiging senador. Ang nag-serbi man ining boses sa sintaga-depensa kan mga nangangaipuhan. Hinahangaan man na subot ni Ligarda ang paggatindog kani para sa diretsos humanos sagkod sa uring partikan sa iyan buhay. Mientras na pinagladawan man ni Senate Majority Leader Joel Villanueva si Sagisag bilang gold standard sa legal community. Urog na sa pagsiserbi kani sa mga nagkakaarapi. Cuatro minutos antes magabutan na oras na alas 6 ni na pagkaga sa Kakampi Network News. Sa iba pang detalyas ka nasduyan mga barata sa Lado National Pamangara, sobra sa 6,000 na mga eskulan sa nasyon. Nagpasunod din alternative delivery mode kan nasudma. Ninulis sa grabing init ni na panahon, sigun man sa Departamento kan Edukasyon. Uminabot sa 6,695 na mga eskulan sa maniwibang reyon sa nasyon ang nagsuspender ni na face-to-face classes kan sudma. Ninuli man sa mainit na kamugtakan kan panahon. Base kaya sa datos kan na Departamento kan Edukasyon o DepEd, nasa 6,695
sa kabilugan na 47,678 na mga eskwelahan sa nasyon. Ang nagpasunod ni na alternative delivery mode. May girumduman na pinagatugutan ng kandeped ang mga opisyal kan na mga eskwela na magpasunod ng alternative delivery mode o modular as in online classes kung kinakaipuhan. Sa datos ka na pag-asa na sa 30 ang mga lugar sa nasyon ang nakapag-rehistro ng 42 sagkod na 46 degrees Celsius na heat index o grabing init kan na sudma. Sa Metro Manila, minabot man sa 44 degrees Celsius ang heat index na laog sa danger level na pwedeng magdara ng heat exhaustion. Nainot na pinagapayag ang DepEd na aram kan mga school officials na mantininong prioridad ang salud asin interes kan mga estudyante siringman mga personahes kan mga eskwelahan. Kakampi mo Network News. 2 minutos na sanantes, magabot ang alas 6 na pagkakasaibapan ng mga barata sa Lado National Paman Girara, DSWD asin partners kini. Mapatindog nin Agricam sa Pampanga para sa children in conflict with the law. Mapatindog din sa Rong Agricam ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa children in conflict with the law o kaya CICL sa probinsya kan Pampanga. Makikipag-partner ang DSWD sa Bureau of Correction as in Pampanga State Agricultural University para maipasunod ang proyekto. Merarom kaya ka nakasunduan mapatindog ni natulong institusyonin Agricamp na may ginapartikang rehabilitasyon ka na children in conflict with the law sa probinsya sa pagiman kan sustainable agriculture na masakop sa maniba-ibang aspeto ka na pag-uuma. Arog ka naisip ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang Agricamp ang ma-officer nin vocational training as in hands-on work experience para man sa CICL. Kaiba ng digdian sustainable food production mentas na pinag-aandam sinda para sa reintegration sa saindan na komunidad. Mabelta mga tugangan na sa tuyan mga pagbabarata sa Kakampi Network News sa samuya po nga pagbelta. Ang tabayanan ang mga barata ni papaabot kan sa tuyan mga kakamping istasyonin radyo. Ang DWEB-FM sa Ringconada, Siringman ang BBS FM sa Siyudad Dingnaga. Pagkalis lang ni nagkapirang pagirumdom. Kan mga barata ni papaabot kan sa tuyan mga kakamping istasyonin radyo. Inutod niya to ang DWEB Kamsur sa paagi ni kakamping Benny Desena. Good morning. DWEB-FM Radyo Ringconada, Kakampi mo Network News. Mabalos kakamping Rene sa detalyos kan mga barata. Halidig sa DWEB Kamsur, ang radyong kaibigan mo na kakampi mo pa, naging bisita kan lokal gobyerno kan siyudad nin Iriga, ang National Commission of Senior Citizens Commissioner na si Raymar Mansilungan. Ini matapos na magkurtesiya sa opisina ni Mayor Rex Oliva sa City Hall kanakalis na Martes, Abril 23, 2024. Ang pagharampangan ang bali may katuyuhan na pag-urulayan ang Regional Advisory Body Participation asin magtaunin mga update sabit sa Acta Republica 11982 na bistado bilang acts granting benefits to Filipino octogenarians and nonagenarians. Si Commissioner Mansilungan tinawanin doon ang significant kan pagtunin onra sa buhay kan mga senior citizens asin siguro na naresibin na ang magkakan ng mga benepisyo asin pag-ataman kan gobyerno. Dagdag padigdi ang sabi ng pagharampangan bali tinawan doon ang dapit sa mga senior citizens na miyembros kan indigenous peoples o ang mga agda. Ang nasabi ng opisyal pinaghulot ang gabos sa senior citizens na magparehistro sa National Commission of Senior Citizens Database para man magkaiguanin access sa mga benepisyo na itinatawag ng gobyerno. Mientras tanto, ipinahayag man ni Mayor Rex Oliva ang sayang bilog na suporta sa Mandela programa ka National Commission on Senior Citizens and Katuyuhan maasistiran ang mga Irigenyong
senior citizen. DWEBFM Radyo Rinconada Kakampi Mo Network News. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lokal, mapo na kunyan ang selebrasyon kan Alinsangan Festival 2024 na kung saan ang lokal na gobyerno kan banuan na naba sa liderato ng Mayor Fer Simbulan ang amay na nagpaluwas kan mga schedule of activities na nasabi ng selebrasyon. Ngunya na aldaw, Abril 25 de 2024, iyon grand opening sin kick-off ceremony na kung saan alas 8 ng paggaga, magkakaroon Thanksgiving Mass sa Nabang Municipal Gymnasium, isiriman alas 9 ng paggaga pagkatapos ng misa, magkakaroon ng grand zumba at yan, alas 6 ng paghapon, ang public presentation asin sashing ceremony kan binibiling alinsangan asin misgay alinsangan 2024 official candidates nagigibon sa Naba Maharlika Highway asin alas 7 ng pagkabanggi magkakaroon ng cultural show asin musical fireworks. Mientras tanto, sa Abril 28 o Abril 30, yaon man ang pagpili na kan binibining alinsangan 2024 nagigibuon sa Camarines Polytechnic College's Gymnasium mantang Mayo 1 alas 7 ng paggaga iyon civic as in float parade nagigibuon sa Congressman Sal Fortuno Civic Center Nabwa National High School asin an pagkabanggi iyon an alinsangan sing idol nagigibuon sa Nabwa Municipal Gymnasium Mayo 2, 2024 alas 6 ng paggaga. Iyo manan Misgay Alinsangan 2024 Festival Costume Parade and Competition kasabay kan buwa-buwaan street dancing competition na mapon dyan sa Nabwa Central Pilot School Grounds asin alas 8 ng paggaga. Iyo manan Alinsangan Festival Queen alas 9 ng paggaga ang buwa-buwaan Festival Ritual Dance Exhibition mantang alas 8 ng pagkabanggi sa Mayo 2, yaw naman ng pagpili sa Miss Gay Alinsangan 2024. Mayo 3, iyo man ang Nabwa Grand Auditorium sa Congressman Sal Fortuno Civic Center sa Nabwa National High School asin Mayo 4. Iyong Nabwa Grand Segunda Dia na papadinuhan ni Congressman Migs Villaferte. Uya ang pangapudan ni Mayor Simbulan sa saya mga kapwa Nabuenos. Pinapabot ko po sa tuyang mga taiman sa Banwa ng Nabwa na mag-participate ka kainin sa itong pagsilibran at sa tuyang Pintakasi, maabot na Mayo 3, 2004. But even maybe, even before that, base sa schedule of activities, mapun na mga activities, matatapos buwan sa May 4. Kaya, magaling mas lalong maging successful, makulor ang pagsilibran at sa tuyang Pintakasi. Dapat labos na mga taga-Nabwa, magdalan, magparticipar. Dahil hindi po okasyon na okasyon makulang kan local government, hindi okasyon pa kan nagabos ng mga taga-Nabwa. Parte kan mga naging pangapudan mensahe ni Mayor Fer Simbulan. DWEBFM Radyo Rinconada Kakampi Mo Network News. Yan ang mga bareta halidig sa DWB Kamusur. Ini ang salit sana si Benny Decena. Good morning. Kakampi Mo Network News. Mabalo sa camping Benedicena, mabalo sa DWEB Kamsur. 15 minutos sa makalisan na alas 6 na pag-aga. Aramon man yaton mga barata gikan sa Kakampi Mo partido sa pagiman kasatuyan mga pag-iriba. KM Partido Kakampi Mo Network News. Kakampi nga Nilo Oriana, good morning. Abalos uyang man nagkakamping mga barata gikan sa Kakampi Partido. Dahil na nakapalagpaan sa 25 anyos sa soltero na taga-barangay Danlog sa Banwaanin sa Jose Camarines Sur. Kan inian masalakab kan mga otoridad sa Banwaanin Goa sa paagrin sa drug bypass operation. Basado sa report kang Goa Municipal Police Station kasi ugma mga poko mas o menos sa 12:45 kunin magumagaon Abril 24, 2024 ang mga personahe kang Goa Municipal Police Station sa panginot mismo ni Police Major Romeo Ranara nagkondusir kan sinambit ng bypass operation sa Zona 4 kang barangay na Pawon, Goa Camarines Sur. Dahil na naka-eskapar pa ang suspitsado na pinagbistong si alias Jan, 25 anyos, soltero kan na Zona 4 Danlog sa Jose Camarines Sur kan ini ang dagos ng pusasan kan sa iyang nakatransaksyon asin na pabakalan na droga na sarong nga pulisa nako sa suspitsado na dahil pa madeterminan na wudyo masing gabat ni na droga sarong nga pidasong 500 peso bill na ginamit bilang bypass money. Yan tanto ipiga paaraman sa suspitsado ang sayang pagkakasala asin na diretsos konstitusyonal.
Sangon yan ang sinambit ng suspitsado asin man mga nakumpiskar ng mga ebidensya ang pinagdara naman sa Goa Municipal Police Station para man sa pagprepara sa pagsampa ng kaso partikularmente ang paglapas kan Section 5 as in 11 kan Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan tas tanto bareta man gikan sa pag-iriba pa. Number 2 Municipal Most Wanted Person sa Banwaanin na tigaon naramala naman kay mga otoridad sa report ni Dads Prado. Sa mas pang pinapuso na kampanya kan Tigaon Municipal Police Station na kontra sa mga tao na nagkasala sa Larom Kanlay sa pagikan Anti-Criminality Law Enforcement Operations o SACLEO, maatrayon po yung naristar na pagkukonsider na rank number 2 Municipal Most Wanted Person sa Banawang kan Tigaon Camarines Sur sa ginibong manhunt Charlie Operation kan mga operatiba kan Tigaon PNP sa pamamay ni Police Major Glynn Alomit, Chief of Police, bandang alas 9 ng aga kasudma, Abril 24, 2024 sa Bicol Medical Center, Department of Psychiatry, Barangay Cadlan, Pili, Camarines Sur. Inaristar na akusado sarong 32 anyos, soltero asin na residente kan Barangay Karikayon, Tigaon, Camarines Sur. Siya inaristar sa visa ka na mandabyento de aresto para sa kasong crime of arson sa Rarong kan Section 1 kan Presidential Decree 16-13 na may criminal case number 2024-6699 na may pagrekomenda na piyansa ni naabuton sa 120 million pesos para sa temporary libertad kan tinamit ng akusado. Ipinaraman digdi ang dahilan kana pag-restar sa iya asin sa presente edit na sa kustudiya kan hipaturakan Tigaon Municipal Police Station na para sa magkakarigong diskresyon ang Tigaon PNP dahil mapudlo sa pag-sagibunin mga operasyon na para madakop ang mga tao na may sala asin nakitago sa Larom Kanlay inininhuli sa tabang asin malasakit kan mga namamanwaan tanganing makamtan ang katuninungan katiwasayan asin mangkasubagan kan banwaan ng Tigaon na Camarines Sur. Dagdag na balita sa lado lokal para sa Kakampi Network News, Dadsa Prado. Kakampi mo. Kakamping rin iyan ng tabi mga bareta gikan sa Kakampi Partido. Para sa Kakampi Network News, ako man si Loriana Marinaga. KM Partido, Kakampi Mo Network News. Kakampi Mo Network News. 19 minutos sa makalis ang alas 6 ni na pagkaaga mabalos sa camping Dilo Oriana siligmang camping Dad sa Prado. Haramon man yato ang mga baratagigan sa BBS FM sa Naga sa pagi ni camping Jonel Cuba. BBS Basta Bareta Sigurado. Salamat Tabitol kagamping Lini Oya Ada Barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Nagtiripon ang mga delikado kan Land Transportation Office LTO kan nakalisnal daw para isilibrar ang ika-112 anibersaryo kan sinambit ng ahensya. Ang aktibidad may timang sa bagong Pilipinas driver at bihikulo dapat modelo o ang modernong organisado, disiplinado, eco-friendly, ligtas at operational. Ipinahiling kan mga empleyado kan na LTO sa Kabikulan ang sindang mga talento asin tibay sa chair chant, basketball, volleyball, table tennis, asin man krolel o korel. Katakod kan bagay na niya, nagpaabot nin dakulang pasasalamat si LTO Chief Assistant Secretary Abogado Bigor Mendoza II sa mga empleyado kan ahensya digdi sa Kabikulan. Sa ibong nalado, tanganing masiguro ang kaligtasan sa tinampo. Nagkonduktaman nin na pre-theoretical driving course ang LTO Bicol sa mga residentes kan Barangay kan Del Rosario digdi sa laog kan Siyudad Canaga. Sa iba pa nga detalyos kanda sa tuyang mga barata sa lado lokal, barangay drug clearing kaiba sinda punong barangay Noel Constantino, mga opisyalis kanda barangay PDEA, PNP asin banda NCDBB kanda nagtalikod na aldaw kanda Lunes pega ingua na anda pagdeklara kanda barangay kanda Mabulo
bilang drug-cleared barangay sa laog kanda Siyudad Canaga. Mantang anda Siyudad Canaga, igwang 27 barangay, alagad 3 si pasanadigdi ang na idideklarang drug-cleared barangay. Mientras ngunya na pinagtatapos ang pag-aasikaso kan mga dokumento na kinakaipuan tangani man na maibali na sa listahan kan pagiging drug cleared barangay anda barangay kan mabulo sa laog kan na naga sa pamamayo kan na task force commander kaniya na si Councilor General Omar Buenafia. Sering man kay Banandigdia and Public Safety Office Director Rene Gumba. Naga City Dangerous Drug Board, tuti importante asin mad digdi nangangapudan ang grupo na padagos na pagpadanayon na marayan progreso asing kampanya sa droga digdi sa siyudad kan Naga. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal. Safety Veterinary Office nakamonitor sa mga atama ng mga hayop, huli man kang halangkaw na Hetendix. Buyot Paderes sa detalye. Babantayan ngunyan kan City Veterinary Office ang mga atama na hayop arog kan urig, damulag, baka, kanding, asin mga manok huli sa sobrang init kan panahon. Sigon kay Doktora Marilyn Lingua, ang acting head kan City Veterinary Office, ngunya na namamatay ang matinding heat index darakan El Nino dry spell, kung kaya dagos ang pagmonitor asin pagbantay kan sa indang opisina sa mga reports na heat stress, heat stroke kan mga tama na hayop kan mga farmers. Sinabi ni Lingua mismong ang mga farmers na nagsisecure kan sa idang mga atama na hayop para dahil mabalad asin magkulang-kulang ang malinig na inumo na tubig. Mas maresubot na perming pinapagirumdum ang mga ini huli sa nagkakapital man ang mga parauma. Sinabi ni Lingua, heat stress ang kausakan paghalhal kan mga hayop asin mayo pa man report sa indang opisina na igwa ng nagkagaradan. Saro lang ang nahiling iyon pagka-alang kan mga duot na sinasabsab kan sa indang mga atama na hayop. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga parata sa lado lokal, kadiwa ng Pangulo sarabay nagigibuhon sa anom na probinsya kan Bicol sa Mayo 1. Daryl Banya sa detalye. Sarabay na masikad ang kadiwa ng Pangulo sa anom na probinsya digdi sa Rion Bicol sa maabot na Mayo 1. Inisigon sa Opisina Regional kan Department of Labor and Employment digdi sa Bicol. Tampok digdi ang malailain na lokal na produkto, arog kan mga gulayon, prutas, bagas, asin iba pa na mababakal nin barato. Mawot kan kadiwa ng Pangulo na matawanin na pagkakataon ang mga parauma asin ang small and medium enterprises na magamit nin libre ang mga lugar sa pagbabakal kan sa indang mga produkto. Pigiing kaminar ka na Dole Bicol ang publiko na tangkuroson o kaya suportaran ang mga produktong pang-agrikultura kan mga parauma digdi sa riyon asin mga lokal na produkto gikan sa mga MSMEs. Digdi sa Camarines Sur, ilalaag ang kadiwa ng Pangulo sa Robinson Atrium dyan sa Robinson Mall, digdi sa siyudad ni Naga. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, Camarines Sur, pinakadakul na napatindog na balay silangan. Boss O. Kaisminda sa detalye. Pinagkumpirmara ni Assistant Regional Director Aida Perulino kana PDEA Bicol na probinsya ni Camarines Sur iyon may pinakahalangkaw na naipatugdo kana balay silangan. Ning huli naman sa sigasig kana pamayo kana Camarines Sur PDEA na magkulit sa mga LGU tanganing magkaigwa ni na balay silangan ang kada munisipyo. Silangan parang kamsor kasi depende po yan sa laki ng ng province. So last year po saka ngayon, hopefully ngayon ulit ang PDEA Bicol po ulit ang may pinakamaraming ma-establish na balay silangan. Kasi last year ang Bicol po, PDEA Bicol ang pinakamaraming na-establish na balay silangan sa buong Pilipinas. Yes po. Through the effort din po yan ng aming provincial officer na si Agent Mark Veray.
Partiyan ka naging pahayag ni Assistant Regional Director Aida Perulino akan PDEA Bicol. Para sa Kakampi Network News, Oscar Ismenda, Basta Bareta, sigurado. DBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, padagos an esfuerzos kan Philippine National Police o PNP Regional Office No. 5 napakusugon ang kampanya kontra sa illegal na droga. Sa weekly accomplishment report kan Kasurug Caps para sa Abril 15 sa gunang 21, 2024 o minabot sa sobra sa 1.3 milyones pesos ang kantidad kan illegal na droga ang nakumpiskar gikan sa 20 anti-illegal drugs sa operation sa bilog na Bicol Region. Anda bagay na niyo ang pigtutubudan na mga Cebu may magabat na timbang na umilabot sa 200.05 grams mantang 5.00 grams sa laduman kan marijuana sa sinambit ng operasyon sa digdian na naarestar. Katakod kan bagay na niya giraray nangangapunan ngunyan ang liderato kan Philippine National Police o PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Andrew Dizon na suportaran ang sa mga kampanya kontra sa illegal na aktibidad bilang pagsiguro kan pas e orden sa enterong kapalibutan kan Bicol Region. Sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, pinakamainit na heat index sa enterong Kabikulan asin sa Pilipinas puminakol sa 50.3 degrees centigrade na irehistro yan kasud ba dyan sa parte kan barangay kan Mabulo, Naga City. Susog sa pinakauring datos na pinagpaluwas kanda Pag-asa gamit kaini ada sa indang aparato nagluwas na kanda sudma na irehistro anda 50.3 degrees centigrade na index sa barangay kana Mabulo sa oras na alas 11:45 nin pagkaaga. Iyon na yan ang pinakamainit na kamugtakan kan panahon sa enterong Pilipinas. Ini ang pinakamainit na index na nairehistro alagad sa record kanda Pag-asa gwapang tuminama na sarupang mainit na kamugtakan kan panahon na iyo an apari Cagayan na igwaning 48 degrees centigrade. Piglalauman kan Pag-asa sa aldaw na iniya pizza 25 kan bulan na presente digdi mapakul paman giraray sa 40 o 43 degrees centigrade ang heat index digdi sa laog kan probinsya kan Camarines Sur. Kung sa iniyanda, iyon pinag-aabang-abangan na naman sa magiging forecast kan Pag-asa ngunyanda na pagkaaga. Iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pa kita sa lado lokal. Ang numero kan mga bihikulo na nagabubuganin maitum na asu naglangkaw ada polusyon sa duros kan siyudad Canaga. Sigunian sa parte mismo kan opisina kan Senro 12% kan mga bihikulo na nagdadaralagan sa laog kan siyudad Canaga ang nagbubuganin maitom na aso. Asin na kadaklan sa mga ini, iyo ang mga pampublikong mga lulunadan. Arog kan mga pampasayrong jeep na daipasado sa emission test kan anti-smoke belching kan City Environment and Natural Resources Office o Senro sa laog kan Naga. Sigun ki Jason Vargas kan Sentro o kan Senro masa hababa ini kumpara kan nagtalikod na taon kun sain 50% kan mga bihikulo kay doa ana nagbubugadanin maitom na aso na nagdadaranin polyutanta sa aire. Alagad ang nakakadagdag paman ini salado kan na pollution asin init kan panahon dawa subot hababa ang numero kaning hunyanda siring manda maray paman subot ang kalidad kan duros sa laog kan siyudad Canaga asin day paman pano nin pollution ang duros kani. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal sarong poste kan kooperatiba kan Kasuriko Ono ana nasulo kasud mga
aldaw. Alas 9 kasumang pagkaaga kan bigla na sanang mag-arab-adab an sarong poste kan Kasuriko dyan sa Barangay Station Churchside sa Banwan kan Libmanan Camarines Sur. Huli kaniya entirong nagkataralakaan mga residentes asin mga tambay sa sambit ng lugar. Iyo ang nagpaabot sa opisina kan bombero. Segunda sa mga tao dumanda, bigla subuot na nag-arab-adab ang linya kan kuryente sa kainiya, nagkaigwanin na kalayo. Asinda digdi ipinaabot tulos ang report sa opisina kan Bureau of Fire Protection kan Banwan kan Libmanan Camarines Sur na tulos man nakadalagan sa sinambit ng lugar. Kaibanan ang MDRRMO Libmanan asin digdi tulos na pinagsigbo ana sambit ng kalayo na nagaresulta kan pagkakapalsok kani asin pagkakapalsok man ni nagkapirang minuto kan supply nin kuryente sa sambit ng lugar. Mayo manin nakulugan sa mga residentes sa asin mga tambay na yaon sa nasabing lugar. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, preparado na ngunyan ang mga nursing student kan Naga College sa Foundation. Kausa kada piga gibong basic life support training kasudma Abril 24 sa pagiman ninda Mama Eden Abada RMD natawanan mga estudyante nin tulos na BLS training na pwede na nindang magamit anuman sa lado kan emerhensya asin kalabidad. Pinagapanginutan kan Community First Responders Program Management Office sa paagimanda ni Dr. Ramon Lim asin mada ni Mr. Raul Uwas bilang iyo anda National Trainer Accredited kan DOH. Tinukluan ana mga partisipantes na estudyante kan sinambit ng eskwelahan nin manlain-lain ang mga emergency response skill na magagamit ninda sa sendang service training program. Padagos ngunyanda anda pakikipagkoordar ka na sambit ng grupo sa manlain-lain ng mga eskwelahan pampubliko asin pribado digdi sa laog kan Naga tanganing matukluan ang mga paratuklo asin banda ang mga estudyante sa lado kan emerhensya asin kalamidad. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, taon-taon na nagtitipon ang mga mahihigos na mga barangay health workers kada probinsya para man sa selebrasyon kan BHWD. Sa bulan kan Abril, yan tanganing ifiling ang pag-apresyar sa gabus na sakripisyo asin pagal kanda mga BHW sa laog kan Camarines Sur. Nakisumaro sa nasambit ng aktibidad si Gobernador Luigi Villafuerte kan Camarines Sur. Kaibahan ang Vice Gobernador na si Salvio Portuno Jr. sa saindang maugmang selebrasyon na pinaggibo dyan sa parte mismo kan Banwaan kan Pasakaw. Daiman nalingaw na magtaunin pag-umaw ang gobernador kada probinsya kan Camarines Sur sa kada saro asin nagdarang dagdag nin kaugmahan sa paagi kan pinagtaong food assistance asin manlain-lain na pa-premyo o raffle ada pinagagibo kan gobernador kan probinsya kan Camarines Sur. Tangani man na maging maugma ana mga BHW bilang ama kana probinsya kan Camarines Sur. Nahihiling ni Gobernador Luigi Villafuerte ang dedikasyon na magserbi ang mga BHWD o BHW sa parte mismo kan komunidad. Kaya digdi sinabi kani na lauman permingyaon ang bilog na suporta kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagi kan sa iyang liderato. Sa iba pang detalyes ngunyan kan mga barata pagitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, padagos ngunyan na nangangapudan ang mga tagadigdi sa laog kan syudad kan Naga
na mag-aksyon ang sanggunian panglunsod kan Siyudad Canaga sa kaagadan ni Abogado Lini Robredo asin kan mga naghinyo na tutukan asin na digdiya takwananin atensyon imbestigaran ang mga isyong nakapalaman sa surat na pinagpadara ni Vice Presidente Lini Robredo sa Team Naga na pinapamayuhan ni Nelson Ligacion bilang alkalde kan Siyudad Canaga sa subuot kadakol-dakol na mga anomalya na nangyayari digdi sa laog kan Siyudad Canaga. Pano subuot nin korupsyon kung saan nare-resibi ang mga taga-Siyudad Canaga na pagarman na sa parte mismo kan surat kan nasambit ng Vice Gobernador o Vice Presidente kan Pilipinas pinagapayag na ang lokal na gobyerno sa pamamayo subuot ni Mayor Nelson Ligacion nagre-resibinin payula sa weteng asinman sa STL mga proyektong dapat ipabiding sa publiko alagad bago pa subot ini nakakaluwas may napili na tulos na mga kontratista at alkalde kan Siyudad Canaga asin an baka siring man subuot halangkaw na pinag-ahagad na SOP kan Siyudad Canaga sa paagi ni Mayor Nelson Ligacion kumpara sa DPWH na sinasabing ang pinakaalangkaw na nakaka-resibi subuot ninda SOP iyo an alkalde kan Siyudad Canaga sering manda an catering pigkukuakan na City Hall sa mga okasyon na sa diring tao sa naman lang da subuot kan mga opisyal asin dakol pang mga anomalya subuot na ibulgar sa dasambit ng surat. Sinabi kan mga ini na simple sa naman an sa indang kaagadan kinakaipuan na mag-imbestigar na ang sangguniang panglunsod kan Siyudad Canaga sa nasambit ng mga aligasyon kabali sa pinaghahagad kan grupo na dapat mag-imbestigar sa surat ni Vice Presidente Lini Robredo na pano nin anomalya subot ang Siyudad Canaga iyo ang Naga City People's Council asin naman ang simbahan. Ang tabi tul kakamping rini ang mga bareta gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga para sa kakampi mo Network News Jonel Cuba basta bareta sigurado. BBS basta bareta sigurado. Kakampi mo Network News. Babalos sa BBS FM sa Naga, babalos sa Brother Junel Cuba asin mga pag-iriba. Especialmente kay Boss Oka Ismenda. Mabelta mga tugangan sa tuyan mga pagbabareta sa Kakampi Network News. Salagad uya mo na nagkapirang pagirumdum. Francisco Marvel sa rekomendasyon kan Firearms in Exclusive Office nabawion ang license to own and possess sa firearms ni Kibuloy base sa iyang kasong kinakatubang na sulong capital offense. Si Kibuloy an may tulong arrest warrant para sa kasong child as in sexual abuse na pinagapaluwas kan Davao City Regional Trial Court as in para man sa kasong human trafficking na pinag-issue kan na Pasig City Court. Yan na mga tugang sa satuyang na bareta sa luwas ka na satuyang nasyon. Limang persona nagkarulugadan matapos na magwala o kaya makawara o kaya man makaluwas na sarong kabayo duman sa London. Lugadan ang 5 persona si naraot ang nagkapiran mga lunudan matapos na makabutas ang 5 kabayo duman sa Central London. Ang nasambit ng mga kabayo ang gikan sa household cavalry na kung saan nakabutas ang mga inimbentas na pinagsasagibo ang inspeksyon. Magsasagibo ko na ni Royal Sal ang mga kabayo para sa parada sa kaldawan ni King Charles sa bulan na Hunyo.
Apat man ang nagkarulugadan. Kakampi mo Network News. Apat sa mga nagkarulugadan ang mga soldados na nagpugol kutan na o kaya man forbar na darakupon ang mga kabayo asin sa Roman na siklista ang nabangga kana sa Roman na kabayo. Ngunya na mga tugang sa tuyan na barata sa kinabani na karawat sa Celtics sa sina OKC o kaya Oklahoma Thunder. Pinagaan-daman na ang pagbalos kan Heat asin na Pelicans sa Game 2 kan round 1 kan NBA Playoff. Dahil na tutugutan nga kan Boston Celtics asin Oklahoma City Thunder na makapantay pa sa sendan mga kalaban sa nagpapadagos na round 1 kan NBA Playoff. Ang nasambit ng mga teams ang iguanin tigsarong kapangganaan na kung sa intinambakan kan Celtics ang Miami Heat sa score na 114-94 sa Game 1 sa Eastern na Conference, mentras na Thunder ang nakalusot man sa New Orleans Pelicans sa score na 94-92 sa Western Conference Round 1 na playoff. Ngunyanal daw ila sa gibo man ang Game 2 na kung saan may kanya-kanyang estratehiya ang naduang teams para man manggana. Sigon kay Celtics coach sa Joe Mazzola na pinag-aandaman nindang Heat nilulit at siguradong may mga panibagong gigibuhon ang mga parakawat kaini. Mga tugang sila pong naantabayanan ang katripunan ka na sa tuyan mga barata sa kakampi mo Network News. Ngunyan pong aldaw ni Nueves sapet sa 25 ka na bulan na Abril taon 2024. Antes ako magpaparang pabutan ko ni Happy Fiestan mga taga-barangay na Puwon, Goa, Camarines Sur, Siringman ang mga taga-barangay Monserrat. Magaraw Camarines Sur na nagsisilibrar kan sa itang kapistahan ngunyan na aldaw. Mga tugang sa pangaran kan sa tuyang mga kaiba na mga kakamping istasyonin radyo. Sa pangaran kan sa tuyang mga kaibanan sa lado technical si GM Conde Siringman si Don Galvan. Asin sa pangaran ni kakamping Jun Bernas na nagdara sendukan mga barata ang sa dupong lingkod Rene Aureliosa Babalosa. Good morning. PBS